Uy, Trisha, ano? Nakakapag-adjust ka naman ba sa trabaho mo dito sa pabrika? Oo naman. Wala naman akong problema sa trabaho dito. Nakakangalay nga lang sa paa at binte dahil sa maghapong nakatayo. Pero so far, carry naman. Nag-aalala lang ako dahil baka mahirapan ka. Ano ka ba? Wala namang trabahong madali. At saka, okay na to kaysa naman yung mapalayas na ako sa boarding house namin na tinitirhan ko. Dahil wala na akong halos pambayad sa upa. Sa una ka lang naman medyo mahihirapan dahil hindi ka pa sanay. Pero kapag tumagal-tagal ka na, masasanay ka na rin. Alam ko naman yon. Siya nga pala, salamat ulit sa pagpasok mo sa akin dito, ha? Alam mo naman na kailangan ko ng pera. Wala yun. E sino ko bang magtutulungan, di ba? Hindi tayo lang din. O siya, pabalik na ako dun sa pwesto ko, ah. Sabay tayo mag-lunch mamaya, ha? Sige, sige. Kanina ko pa napapansin. Ha? Na ano? Kanina pa nakatingin sa'yo si Ella. Sinong Ella? Yung katrabaho din natin. Ayun oh, yung nasa kabilang table. Sino dun? Yung tomboy ba? Yun nga. Mukhang may crush sa'yo. Titig na titig sa'yo kanina. Tapos nung tumingin ka sa table nila, biglang umiwas. Ikaw ah, kabago-bago mo lang dito. Tapos ayan, may nabihag ka na kaagad. Ibang klase talaga ang karisma mo, Trisha. Shh! Ano ka ba? Tumigil ka nga. Kung sabagay, hindi ka rin naman lugi pa dyan kay Ella. Gwapong tomboy naman yan. Mabait din naman yan. Tsaka marunong makisama. Single pa. Ay nako, kumain na nga tayo. 1 hour lang ang lunch break natin kaya kailangan na nating magmadali. Good morning, Trisha. Oh, ikaw pala, Ella. Coffee for you. Binili ko sa may daan habang papasok ako dito. Baka hindi ka pa nagkakape. Uy, salamat ha. Paborito ko pa naman ang kape. Alam ko. Ha? Paano mo nalaman? Tinanong ko kay Andrea. Ah, thank you ulit. Saktong-sakto kasi hindi ako nakapag-breakfast sa boarding house kanina. Nag-uunahan kasi dun sa banyo eh. Kapag nag-almusal pa ako, mahuhuli na ako sa pagligo. Tapos malilate na ako sa trabaho kaya thank you talaga dito. Wala yun. Kung gusto mo, araw-araw pa kitang dalhan ng kape. Walang problema yun sa akin. Siya nga pala, Trisha. Pwede ba kitang yayain na sabay tayo mag-lunch mamaya? Lunch? Sure! Walang problema. Ayos. Kita-kits na lang tayo mamaya. Sige. Salamat sa paghati dito sa boarding house ko ha, Ella. Nakakahiya at baka naabala pa kita. Sus, wala yun. Ano ka ba? Mas gusto ko nga yung hinahatid kita eh. Para alam ko kung safe ka. Kung pwede nga lang, hatid sundo pa. Ginawa ko na. Ano ka ba? Ang OA na nun ha. Totoo naman eh. Wag na. Malaking bagay sa akin yung hinahatid mo ako pa uwi. Baka masanay ako niyan ha. Mas gusto ko yung masanay ka. Para hanap-hanapin mo ako. Ewan ko sa'yo. Sige na nga. Umuwi ka na. Baka lalo ka pang malate sa daan. Oh, sige. Tatawag ako sa'yo kapag nakauwi na ako. Okay. Hihintayin ko ang tawag mo. Drive safely. Bye. Bye. See you tomorrow.
Kanina pa. Andrea! Ano ka ba? Huwag kang nang gugulat. Gulat ka dyan. Kanina pa kaya ako dito sa likod mo. Hindi mo lang ako napapansin dahil abala ka dyan sa pagpapaka-pretty at pa-cute mo kay Ella. Shh! Huwag kang maingay. Ang lakas ng boses mo. Nakakahiya. Baka may makarinig sa'yo. Ay, bakit? Totoo naman, diba? Kanina ko pa kayo nahuhuling nagngingitian ni Ella. Umamin ka nga. Nininigawan ka ba ni Ella? Ulo, kinikilig naman ang bruha. So, nililigawan ka nga niya, no? Tapos na kami doon. Ano? Ibig sabihin, kayo na? Ang bilis naman. Mag-iisang buwan pa lang simula na makilala mo siya. Patatagalin pa ba? Gusto ko siya at gusto rin naman niya ako. Tsaka, alam mo ba, nag-offer siya na mag-live-in na kami. Talaga? Oo, may sarili naman kasi daw siyang bahay. Kaya ayun, pumayag ako. Teka, alam mo ba na may anak si Ella sa pagkadalaga? Oo naman, hindi niya yun nilihim sa akin. Actually, yun ang una niyang inamin sa akin nung nililigawan niya ako. Wala naman akong problema dun eh. Wow! Hindi ko akalain na nasa ibang level na pala kayo ni Ella. Ang bongga! So, kailan ka lilipat sa kanila? Sa linggo na. Yun lang kasi ang free time namin. Naku, good luck ha. Sana makasundo mo yung anak ni Ella. Lalaki pa naman yun. Baka barubado yun. Baka hindi naman. Mabait si Ella. Kaya baka mabait din ang anak niya. Parang excited ka. Ang saya mo rin, no? Kaya, masaya na din ako para sa'yo. Salamat, Trisha. Maupo ka muna dyan sa sofa, love. Ako nang bahala magpasok ng mga bag na dala mo. Sigurado ka ba, love? Oo naman. Kukunti lang naman to eh. Kayang-kaya ko na to. Ayokong napapagod ka. Oh, Carlo. Nandiyan ka lang pala sa taas. Buti naman nandito ka. Kala ko nasa galaan ka na naman eh. Nagluto ko na ba ng pananghalian? Sino yung kasama mo, ma? Siya nga pala. Ang tita Trisha mo. Siya yung sinasabi ko na titira dito sa... Yung jowa mo na sisiksik dito sa bahay natin. Carlo, ano ka ba? Wala kang galang ah. Tumigil-tigil ka nga. Huwag mo akong simulan. Hindi pala maganda ang ugali ng lalaking to. Akala ko pa naman ay mabait siya dahil mabait si Ella. Akala ko pa naman magkakasundo kami. Nagluto ka na ba ng pananghalian? Oho. O edi maghain ka ng makakain na tayong tatlo. Kayo na lang ho, ma. Wala pa akong ganang kumain eh. Aba, at binabatuhan niya pa ako ng masamang tingin. Lalabas lang ho muna ako. Teka, saan ka pupunta? May bisita tayo. Ayaw bang makilala ang tita Trisha mo? Dito na siya sisiksik. Titira sa bahay natin, di ba? Madami pang panahon para makilala ko siya. Abat, May usapan din ho kami ni Marco na magbabasketball kami ngayon. Baka hinihintay na ako nun. Kaya, mauna na po ako, ma. anong oras ka na naman uuwi? Baka magpagabi ka na naman ha? May pasok ka pa bukas. Hoy, Carlo! Carlo! Bye, ma! Tik na bata talaga yun. Napakatigas ng ulo. Love. Sorry sa inasa ng anak ko ha. Wala yun, okay lang yun. Ganun talaga ang mga binata sa panahon ngayon. Hayaan mo. Pagsasabihan ko yun kapag nakahanap ako ng tiyempo mamaya. Okay lang talaga, love. Parang ganyan lang din naman ang mga pamangkin ko. Sanay na ako. Huwag mo ako intindihin. Naku, hindi pwede yun, partner kita. Ayokong winawalang galang at binabastos ka niya. Huwag ka na magpaka-stress, okay? Okay. I love you. I love you too. Kain na muna tayo bago natin iakit yung mga gamit mo sa magiging kwarto natin sa taas, ha? Gutom na kasi ako eh. Sige, love.
Bakit parang tahimik mo naman dyan sa sulok, love? May problema ba? Masyado lang ako nakapokus sa pagtitiklop ko. Alam mo naman, kapag nagpo-focus ako, natatahimik ako. Parang hindi eh. Parang may mali eh. Iniisip ko lang kasi kung tama ba talaga ang ginawa kong paglipat dito sa bahay mo, Ella. Siyempre, sigurado ako na nabigla ang anak mo sa paglipat. First time lang namin na magkita ngayon eh. Tapos nalaman niya agad na dito na ako titira. Alam ko na nagulat siya kaya siguro ganun na lang ang naging pakikitungo niya sa akin kanina. Ano ka ba, love? Huwag kang ganyan mag-isip. Ganun lang talaga ang ugali na ni Carlo. Medyo pasaway. Tsaka may pagka-cold. Nag-feeling na masyadong Gen Z. Tsaka unang araw mo pa lang naman ngayon. Sure ako na magkakasundo din kayo sa bawat araw na darating. Wala din naman siyang magagawa kung hindi ang pakisamahan ka dahil partner kita. Gusto ko rin naman talaga na magkasundo kami. Actually, yun talagang inaasahan ko pagdating ko dito. Alam ko naman na malaking bagay sa'yo kung pati kami ng anak mo ay magiging maayos ang relasyon sa isa't isa, di ba? Siyempre naman, hindi naman ang gusto kong mangyari. Pero, hindi naman kita pinipressure. Di naman kailangan na maging close kayo agad ni Carlo. Siyempre, mag-a-adjust pa lang tayo sa sitwasyon natin. Hindi natin kailangan madaliin ang lahat. Tulad ng sinabi ko, unang araw pa lang naman natin to. Tama ka naman, love. Kaya, huwag ka na masyado magpaka-stress dyan, love, okay? Okay. Sige, hindi na kita tutulungan sa pagtitiklop, love, ha? Maliligo na muna ako sa baba tapos magluluto na rin ako ng hapunan natin. Sige, love. Love? Ano? Uuwi na ba tayo? Teka, bakit hindi ka pa nagpapalit ng damit? Love, baka hindi ako makasabay sa'yo pauwi ngayon eh. Ha? Bakit naman? Nasira kasi yung machine na ginagamit namin ni Michael. Nag-usap kami na ayusin muna namin bago kami umuwi para bukas magamit na ulit. Kesa naman bukas pa namin ayusin. Ganun ba? Eh, anong oras ka kaya makakauwi? Hindi pa ako sigurado eh. Hindi pa kasi namin alam kung ano ba talaga ang sira. Mauna ka na umuwi kung gusto mo. Ikaw na ang gumamit ng motor ko. Magko-commute na lang ako pauwi mamaya. Hindi na. Ako na lang ang magko-commute. Total, maaga pa naman ngayon. Marami pa ako masasakyan. Ikaw na din na nagsabi na hindi ka sigurado kung anong oras ka makakauwi. Kaya mas maganda kung may sarili kang sasakyan. Tama ka naman. Tawagan mo na lang ako o di kaya mag-text ka na lang kapag nakauwi ka na sa bahay. Sige, mag-ingat ka dito ha. Oo, sige. Kumain ka na din pagka uwi mo. Sinabi ko naman kay Carlo na ipagluto ka ng hapunan dahil hindi pa nga ako makakauwi. Kaya biniling ko na lang sa kanyang pagkain mo para di ka na bumili pa dyan sa labas. Sige, love. Uuwi na ako. Mag-ingat ka dito ha. Sige, mag-iingat ka din, love, ha? I love you. I love you too. Wala talagang modo ang lalaking to. Hindi man lang ako binati. Talagang tutok na tutok sa paglalaro. Ay. Nakakalat pa ang uniform niya sa sahig. Pati yung sapatos at medyas niya. Kung ganitong madadatnan ko araw-araw, baka ma-high blood ako nang wala sa oras. Nakakalat yung uniform mo, Carlo. Baka madumihan yan. Mahirapan kang maglaba. Yung medyas mo din, nakakalat. Baka mawala yung pares niyan. Mahihirapan kang maghanap.
Walang modo talaga. Di ba lang ako pinansin? Kumain ka na ba, Carlo? Maghahain na ako para sa ating dalawa, ha? Pati ang bag niya, nandito sa mismong lamesa. Kumalma ka, Trisha. Kumalma ka lang. Carlo, pwede mo bang tanggalin dito sa mesa ang bag mo? Maghahain na kasi ako eh. Ang ingay mo! Natalo tuloy ako! Pwede ba pabayaan mo na lang ang mga gamit ko na kakalat dyan? Bahay namin to. May karapatan ako magkalat. Kahit saan ko pa ilagay ang mga gamit ko, wala ka nang pakialam dun. Pwede bang wag mo akong pagtaasan ng boss? Masyado ka kasing pakialamere. Kung mas nakakala mo may ambag ka sa bahay na to para ikaw ang masunod. Sinasabi ko lang naman yung dapat mong gawin. Hindi mo ako kailangan manduan sa dapat at sa hindi ko dapat gawin. Buhay ko to at wala kang pakialam sa akin. Hindi din kita kaano-ano. Nakikita ka lang dito sa bahay namin. Kaya wag mo akong pakikialaman. Isip na to. Hello? Love? Love, ano? Kumusta nang pakiramdam mo? Ayos na. Kagigising ko nga lang halos eh. Sinabi ko naman sa'yo, masakit lang ang ulo ko. Tapos pinag-absent mo na ako agad. Baka mamaya pumasok pa ako. Sayang ang araw eh. Naku, huwag ka nang pumasok, love. Ituloy mo na yung pagpapahinga mo ngayong buong araw. Kilala kita. Baka mamaya niyan, matuloy pa yan sa lagnat o sa trangkaso. Ay, sige na nga. Medyo tamad na tamad din akong kumilos ngayon eh. Baka magkakaroon na siguro ako. Baka nga. O, sige na. Bibili kita ng paborito mong inihaw na manok mamaya pagka uwi ko. Talaga? Gusto ko yung buo ha? Oo ba? Basta ikaw, love. Good. Sige na. Ibababa ko na to ha. Maghahanda pa ako ng pananghalian. Baka bumili na lang ako ng pagkain sa labas. O, sige, love. Carlo. Uy pare, tawag ka. Hayaan mo nga lang siya. Wag mo siyang pansinin. Mag-focus ka sa laro natin. Kapag natalo tayo, ikaw ang sisisihin ko. Sige na, tumira ka na. Sige. Tinarang kita ng pagkain mo dito, Carlo. Kumain ka na lang kapag gutom ka na. Nakakit na ako sa taas. Uy pare, alam mo, ang swerte ng mama mo sa girlfriend na yun. Swerte? Ano namang swerte dun? Dagdag palamunin lang yan dito ni mama. Nakikisiksik pa dito sa bahay. Sigurado ako nakatulad din siya ng mga iba pang naging ka-live-in partner ni mama. Sino? Yung si Ola? Oo. Hindi ba pagkatapos pagkagastosan ni mama yung mga kailangan ng babaeng yun para makalipad sa Japan, bigla na lang nakipag-break kay mama? Baka naman masyado ka ng judgmental, pre. Baka mabait naman yung tita Trisha mo. Oy, di ko siya tita, no? Ano ba? Sige na nga, maglaro ka na lang dyan. Lalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Pero biro, pre, ha? Ano ba naman? Napakadaldal mo talaga. Hindi ka talaga hihinto, ha? Mamaya ka na maglaro. Seryoso itong sasabihin ko. Pira naman talaga, oh. Ano ba yun? Hindi ka ba nagagandahan dyan sa GF ng mama mo, pre? Ano maganda? Parang di naman. Anong hindi? Ang ganda nga eh. Ang sexy at ang kinis ang balat. Batang-bata yung itsura. Loko. Bata pa talaga yun. Sa tingin ko, mga nasa 25 o 27 lang ang edad nun eh. Nagtataka nga ako kung bakit pinatulan si mami. 27? Tapos 18 ka? 9 years? Pwede, pre. Pwede. Pwedeng ano? Pwede mong patulan. Ano? Huy! Tumigil ka nga.
Kung ano-anong pumapasok dyan sa gamong-gumong utak. Bakit? Hindi ka ba na-EL sa kanya? Aminin mo! Nasisexihan ka din sa kanya. Maganda nga siya, pero... bakit di ka makasagot? Sabi ko na nga ba't? Uy, ano ba? Ano ba? Ang lakas ng boses mo. Bihira ka, baka mamaya marinig tayo nun. Hihi! Tama na. Paeme-eme ka pa dyan. Tama na sabi. Pero nararamdaman mo naman yun. Sinabi ko nang tumahimik na eh. Mamaya biglang bumaba yun, marinig ka. Ano nung isipin nun? Alam mo pre, di ba sabi mo, duda ka dyan sa partner ng mama mo? Bakit kaya hindi mo akitin? Tingnan mo lang kung bibigay siya sa'yo o hindi. Kapag bumigay siya, di napatunayan mo na hindi niya mahal ang mama mo. Kapag hindi naman, di mahal niya talaga si Tita Ella. Nasisiraan ka na talaga. Alam mo, pre, maglaro na lang tayo ulit. Magpabanyo muna ako sa baba. Tapos, matulog na tayo. Maaga pa ang pasok natin bukas eh. Oh, sige, love. Carlo! Oh, bakit parang gulat na gulat ka ha? Magbabanyo lang naman ako. Nabigla lang ako. Akala ko kasi tulog ka na. Paano naman kasi ako makakatulog? Ang ingay mo. Ha? Ang sabi ko, ang ingay mo. Ang sarap mo ding umungol. Ano kaya ang itsura mo habang umuungol ka? Bastos! Oops. Bastos? Ikaw nga dyan na malakas umungol eh. Narinig ko tuloy. Oh, baka naman sinasadya mo yon para marinig ko. Sige na, umakyat ka sa taas. Baka maka-round 2 pa kayo ni Mama. Bastos talagang lumalabas sa bibig ng lalaking yun. Bakit ba ang bilis ng tibok ng puso ko? Dahil ba nahuli niya kami? Ano namang oras ka uuwi? At talagang kalinggo-linggo ay inuna mo pa yung inuman mo kaysa sa magpahinga ka na lang ha? Dahil bukas may trabaho na naman tayo. Love naman. Alam mo naman na hindi ko lang matanggihan si Fred dahil siya nagpasok sa akin sa pabrika nung nagsisimula pa lang ako. Birthday niya kasi. Halika nga dito. At saka, minsan lang naman to, love. Alam mo naman na hindi talaga ako pala inom. Ano pa nga bang magagawa ko? Alangan naman na pigilan pa kita. Nakabihis ka na oh. Nakasapatos ka pa. Love naman. O siya, umalis ka na nga. Basta siguraduhin mo lang na magtitira ka ng pag-uwi mo ha. Alam mo naman na nakamotor ka lang. Kapag lasing na lasing ka na talaga, i-text mo ako. Susundiin kita. Ang sweet naman ng love ko. Yes, boss. Hindi ako magpapakalasing. Sige na nga. Maglilinis na lang ako ng buong bahay ngayong linggo. Dami ng kalat, oh. O sige, love. Patulungin mo na rin si Carlos sa paglilinis mo. Hindi yung puro laro lang, nakatupag nun. Hindi na. Kaya ko namang maglinis ng ako lang. Tsaka, wala ang anak mo ngayon dito sa bahay. Ano? Hindi ko naman napansin na umalis yun, ah. Baka nasa basketball na naman yun. O sige na, love. Aalis na ako, ha. Bye.
sige. Yung sinasabi ko sa'yo mag-ingat ka. Ano pa yan? Hindi ako makapagdesisyon. Lilinisin ko ba ang kwarto ni Carlo o hahayaan ko na lang? Ayoko naman pakialaman ng mga gamit niya. Baka mamaya niyan kung ano pang isipin niya sa akin. Pero kapag hindi ko naman nilinis ang kwarto niya, tsak babaho na yun ng sobra. Ang gulo-gulo pa naman nun sa gamit niya. May pagkaburara din. Bahala na nga. Bibilisan ko na lang paglilinis. Total, wala naman siya. Ay, sabi ko na nga ba at ang gulo-gulo ng kwarto niya. Ang daming mga nakakalat na damit niya sa sahig. Ay, naku. Ay, pero ano pa nga bang aasahan ko sa binatang lalaki? Pati yung punda ng unan niya. Natatanggal na sa pagkakalagay. Ay, naku naman. Teka, anong ginagawa ng underwear ko sa ilalim ng unan ni Carlo? Paano napunta dito? Ito yung nawawala akong panty na halos 1 linggo ko nang hinahanap Nasa kanya lang pala? Pero bakit nasa kanya to? Hindi kaya... Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, ha? Carlo? Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? At bakit parang hindi ka makapaniwala na makikita mo sa kwarto ko ang panty mo? Sumusobra ka na Hindi mo na ako ginalang. Hindi nga kita ginagalang. Pero, pinagpapantasya naman kita. Hindi ba mas maganda yon? Nahihibang ka na? Iniibang mo kasi ako Sa tuwing naririnig ko mga ungol mo kapag may ginagawa kayo ni Mama. Sa tuwing napapadaan ka sa harap ko at naaamoy ko ang pabango mo. At sa tuwing pinapanood kita sa paliligo mo, binabaliw mo ko at pinapasabik. Anong sinasabi mo? Huwag kang lalapit! Huli na Dahil nandito na ako ngayon sa harap mo. Bitawan mo ang kamay ko, Carlo! Alam ko naman na sinasadya mong iparinig sa akin ang mga ungol mo At sa tuwing binobosohan kita, alam kong sinasadya mo rin na humarap mismo sa butas nang makita ko din mismo ang mga malulusog mong dibdib. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Carlo! Nahihibang ka na talaga! Lumayo ka sa akin! Tabi! Sisiguraduhin kong malalaman ng mama mo ang ginagawa mo! Hindi na to tama! Ano pa? Bitiwan mo nga ako! Alam kong gusto mo din to, Tricia. Alam kong nag-iinit ka din sa akin. Ano ba, Carlo? Gusto mo din to, di ba? Alam ko yun. Gustong-gusto mo to. Siguradong paliligayahin kita. Grabe. Ang sarap at ang init mo, Tricia. Sarap mo. Huwag kang titigil. Sige pa.
Love, ito na yung favorite mong kaldereta at kanin. Love? Uy, Love. Love, bakit? Sabi ko, nandito na yung pagkain mo. Kanina pa kita tinatawag pero parang wala ka sa sarili mo. Kanina ka pa tulala. Ano ba? May problema ba? Problema? Wala naman. Sigurado ka? Oo. Baka dahil sobrang gutom lang ako kaya masyadong mababa ang energy ko. Baka nga. Baka pa naman kapag gutom. Sige, kumain na tayo. Ano bang nangyayari sa'yo, Trisha? Hindi ko akalain na magagawa mong magloko sa partner mo. At sa mismong anak pa niya. Paano ko sasabihin sa kanya na may nangyari sa amin ni Carlo? At ang malala pa dun, nagustuhan ko din naman ang nangyari. Carlo, anong ginagawa mo dito? Ano ba? Bakit ba bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa banyo? Baka mahuli tayo ng mama mo. Sabik na kasi ako sa'yo, Trisha. Ilang linggo na akong di makatulog na maayos. Para lang makacheck po ako na masolo kita. Teka lang, Carlo. Mali to. Mali? Hindi to mali, Trisha. Mali to. Dahil ilang ulit nang may nangyayari sa atin. Natatakot akong mahuli na tayo ng mama mo. Masasaktan siya. Pero paano ako? Nasasaktan din ako, Trisha. Nasasaktan din ako dahil mahal kita. Ano? Tama ang narinig ko. Mahal kita. Mahal na kita. Noong una, akala ko hindi totoo itong nararamdaman ko dahil sa paraan kung paano tayo nagsimula. Ilang ulit nang may nangyari sa atin. Oo. Pero hindi ko yung pinagsisisihan kahit na malaman pa ni Mama. Noong mga gabi na hindi kita makapiling, namumulula ako sa'yo. Nasasaktan at nagsiselos ako kapag nasusolo ka ni Mama. Gusto ko sa akin ka lang. Mahal kita, Trisha. Pero... Mahal kita at alam kong mahal mo din ako. Nararamdaman ko yun. I love you, Trisha. Wala na akong pakialam kahit na pamalaman ni Mama ang namamagitan sa atin. Eh, ikaw. Mahal mo din ba ako? Akala ko mapipigilan ko to. Akala ko init lang ng katawan ang nararamdaman ko, pero hindi. Mahal na din kita, Carlo. I love you, Trisha. Love, andiyan ka na pala. Parang ang bagal mo yatang kumilos ngayon Halika na, mag-almusal na tayo. Malilate na tayo sa trabaho niyan. Sige. Carlo, bilisan mo na rin kumain dyan. Baka mahuli ka pa sa school mo. Love, to. Itlog na pula. Paborito mo. Bakit naman ganyan ang amoy niyan, love? Ang baho nito. Ha? Mabaho? Hindi naman Ganito talaga amoy nito. Hindi, ang baho talaga. Nasusuka ka? Pero, hindi naman ganun kabaho. Buntis ka? Ha?
Ha? Ano bang sinasabi mo, love? Hindi mo pwedeng itanggi sa akin ang bagay na yan. Dahil pamilyar sa akin yung ikinikilos mo ngayon. Napagdaanan ko din yan nung pinagbubuntis ko tong si Carlo. Kaya, uulitin ko. Buntis ka ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ella. Hindi mo pwedeng nabahuan lang ako sa pulang itlog? Nasuka lang ako tapos buntis agad? At paano naman ako mabubuntis, Saber? Sa akin, malabo talagang mabuntis ka. Pero sa iba, pwedeng pwede. Sinong nakabuntis sa'yo, ha? Sino? Sumagot ka! Alam kong buntis ka at hindi mo may tatanggihan sa akin. Ano? Sumagot ka! O baka naman yung nakabuntis sa'yo yung manyak nating boss sa pabrika na panayang lapit sa'yo noong mga nakaraang linggo. Ano bang pinagsasasabi mo? Tinatanong kita kaya sumagot ka! Ma! Ma, tama na yan! Huwag kang mamangailam dito, Carlo! Umalis ka na at pumasok ka na sa school mo! Tapos ngayon iiyak ka? Kung merong iiyak dito, dapat ako yon dahil niloko mo ko! Niloko mo ko, Tricia! Umamin ka! Umamin ka kung sino nakabuntis sa'yo! Aray ko, Ella! Nasasaktan ako! Bitawan mo ang kamay ko! Masasaktan ka talaga kapag di mo inamin kung sino nakabuntis sa'yo! Sumagot ka! Sumagot ka kung sino! Huwag mong hintayin na sumabog ako at sa'yo ko may buntog tong galit ko! Ma, tama na, nasasaktan siya, tama na! Sabi na huwag kang mangialam dito, Carlo eh! Ano ba? Umamin ka na! Sinong nakabuntis sa'yo? Ma, sinabi nang tumigil ka na eh, bitiwan mo siya! Tama na! Tama na! Ako! Ako ang nakabuntis kay Tricia, ma! Ano? Anong sinasabi mo, Carlo? Oo. Ako ho ang nakabuntis sa kanya. May nangyayari sa amin, Mama. Huwag mo akong pinaglololoko, Carlo, ah. Umalis ka na dito. Usapang matanda to. Hindi po ako papayag na masaktan niyo si Tricia, Mama. Kung totoong buntis siya, ibig sabihin, ako ang ama ng dinadala niya. Totoo ba ang sinasabi niya, Tricia? I'm sorry, Ella. I'm really sorry. Ma, I'm sorry. Sorry po. Mahal ko po si Tricia, Ma. Handa po akong panagutan siya. Trinidor mo ako, Carlo. Traidor ka! Ma, patawarin mo ko, Ma. Patawarin, ha? Tawarin? Paano mo nagawa sa akin to, Carlo? Tama na. Tama na, Ella. Tama na, please. Tama na. Pareho niyo ako niloko. At sa sarili ko pang pamamahay. Mga walang hiya kayo. Mga walang hiya! Lumayas kayo dito! Lumayas kayo at huwag na kayo magpapakita sa akin! Ella! Ma! Layas! Ayoko na marinig pa yung mga sasabihin nyo! Mga taksil! Umalis na kayo sa pamamahay ko! Mahal niyo ang isa't isa, di ba? O di magsama kayong dalawa!